Ako nga pala si Well. Mayroon akong karanasan na hindi ko malilimutan. Isang gabi ay nagkayayaan kaming magtutropa na mag-inuman. At habang nagiinuman kami ay bigla kaming nagulantang dahil may dumaan na malaking aso sa tabi namin. Nanlilisik ang mga mata nito at masasabi kong hindi ito pangkaraniwang aso sa laki nito. Natakot kaming lahat, puwera lang sa isa naming tropa, si Marvin. Tumango lamang si Marvin sa nilalang na nasa harapan namin. Tila ba nakilala ng nilalang na ito si Marvin at binigyan kami ng isa pang sulyap bago ito tuluyang umalis. Natakot kaming lahat pero biglang nagsalita si Marvin. "Huwag kayong matakot, hindi siya masama. Oo, isang aswang ang nakaharap natin at kilala ko siya." Dito kami nagulat lahat. Tinuloy ni Marvin ang kwento niya tungkol sa nilalang na iyon. Kaibigan ko siya. Nag-umpisa ang lahat nung sumama siya sa isa niyang katrabaho na uuwi ng probinsya nila. Kilala ang probinsya sa mga sabi-sabi o kwentong aswang. Ngunit hindi naman nabahala ang kaibigan ko dahil hindi siya naniniwala sa mga kwento-kwento na yon. Pagdating nila roon ay may nakilala raw siyang babae. Nabighani siya dito at nagkapalagayang loob sila. Ngunit dahil bakasyon lamang sila doon ng katrabaho niya, ay kinakailangan niyang umalis sa probinsya at bumalik sa kanila. Dahil doon nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng babae. Pero nagkaayos naman daw sila bandang huli at tinanggap nito ang kanyang pag-alis. Ngunit isang gabi, bago siya lumuwas pabalik, ay pinagluto daw siya ng babae ng pagkain. Hindi naman niya ito pinagdudahan kaya kinain niya ang binigay nito. Nang siya ay makauwi ay unti-unti na siyang nakaramdam ng pagbabago sa sarili niya. Tila ba lagi siyang naiinitan at hindi mapawi ang kanyang gutom. Hanggang sa dumating ang kabilugan ng buwan at dito na nagbago ang kanyang anyo. Nagising siya sa isang talahiban at walang maalala kundi ang pagbabago lamang ng kanyang anyo. Umuwi siya at nagpunta na sa albularyo. Dito niya nalaman na nayanggaw siya o hinawaan daw siya. Dito din niya napagtanto na ang babaeng nakasalamuhan niya ang nagyanggaw sa kanya bilang ganti sa pag-alis niya. Sinubukan ng albularyo na gamutin o alisin ang pagkakahawa sa kanya, ngunit hindi ito naging matagumpay. Sa takot at lugmok niya ay umuwi siya ng probinsya para magkubli. Dito ay unti-unti niyang natutunan na kontrolin ang kanyang sarili, lalo na pag siya ay nagiging aswang. Hindi daw ito gumagalaw ng buntis o kumakain ng tao, kundi mga hayop lamang. Naawa kami sa sinapit ng kaibigan ni Marvin at nag-usisa pa kami kung paano niya nalaman ang lahat ng iyon at kung ano ang pangalan nito. Pero ang sagot lang sa amin ni Marvin ay, kung paano ko nalaman ay dahil ako ang kasama niyang nagpatingin sa albularyo. Hindi ko pwedeng sabihin kahit kanino kung sino siya dahil pag ginawa ko iyon ay mapapahamak ako at mapapahamak din siya. Alam naming hindi nagbibiro si Marvin dahil kwela itong tao. Pero seryoso, kung seryoso. Nakarinig kami ng alulong sa di kalayuan kaya't nagkayayaan na rin kaming umuwi. Dahil sa takot, hanggang ngayon ay hindi namin makalimutan ang tagpo na iyon.